Mapagpalang araw sa ating lahat. So for today's video, dahil nagki-cravings ako at namimiss ko ang luto ng nanay ko, so magluluto po tayo ng soman. So guys, una, napakamahal po ng niyog dahil sa isang maliit na niyog nagre-range po siya ng 45 to 50 pesos kung i-convert natin yung pera natin into piso. So ang ginawa ko lang dyan guys ay binasag ko yung niyog and then na-remove ko yung laman ng niyog and then blendin ko po siya para po tayo makakreate ng coconut milk. So yung pagbe-blend ko po guys ay nilagay ko lang yung laman ng niyog doon sa blender at naglagay lang po ako ng 3 cups of water and then blendin ko na po siya. Yun po yung para po dahil wala po tayong kudkuran, 'di ba? Napakahirap kasi wala tayong kudkuran. And then after that guys ay meron na po tayong coconut milk. So, tiyaga lang para makakain tayo sa mga gustong pagkain natin, lalo at mga Pinoy dahil namimiss natin dahil nasa ibang bansa tayo. So, ayan na nga guys, nakakreate po tayo ng coconut milk. So, naglagay lang po ako ng 3 cups dyan sa kawali. And then, after guys, nagsukat lang po ako ng 1 teaspoon of salt and then 4 teaspoon of sugar. And then, after nyan guys, ay halo-haloin po natin at pakuluin po natin ang ating coconut milk o yung ating niyog. Ayan, hatok ng niyog kung sa waray. And then after guys, situit na hindi po siya matutubod or masusunog, so kailangan po natin ng halo-haloin. And then after guys ay maghuhugas po tayo ng ating rice. So, glutinous rice, yung ating malagkit. So, malagkit po yung gamit natin dyan. So, ito guys, na hugasan po natin ng maayos ang ating bigas bago natin ilagay o lutuin doon sa mixtures natin. So, ngayon guys, ay dapat nakakulo po yung ating mixture. So, then, yun yung time na ilalagay na natin ang ating coconut, ay yung ating glutinous rice. Kailangan ilalagay na natin. So, ang una guys ay halo-haloin lang po natin at saka dapat ay hindi yung malakas yung amoy apoy pala. Hindi amoy guys. Grabe na to. So, ayan na guys, nawawala ako sa aking voice record. And then, kailangan halo-haloin natin guys para hindi po siya masunog at dapat medium heat lang po guys ang ating apoy para hindi siya masunog. So, tinakpan po natin, hintayin lang po natin mga 15 or na 15. It's okay para maluto siya. And then 15 or 10, 5 minutes depende po sa inyo guys. At saka situit na luto po siya, hindi siya masyadong hilaw para mamaya pag niluto natin, hindi po siya masyadong hilaw. Or hindi siya mahihilaw. So yun na nga guys, yung challenge ko dito habang nagpapain-in tayo ng ating niluto. So naggupit-gupit na po ako ng dahon ng saging dito dahil yun po yung pambalot natin. So ito guys, napaka-challenging also guys dahil napakamahal din ito guys. Nasa 60 pesos sa isang ano lang ng dahon. So bali lahat yan guys na dahon na gagamitin natin, parang 120 pesos yung bili ko dyan, diba? So ngayon guys, ang ginagawa ko dyan ay painitin lang po natin yung ating dahon ng konti. Dapat hindi siya sunog para pag bined natin o pag binalot natin mamaya yung ating suman, yung dahon hindi po siya masisera. So yan yung isang way para yung reason bakit natin pinapainit natin ang ating dahon. And after then guys, so painit, pwede po natin yung niyog kanina, yung sapal ng niyog ay iaano po natin, ilalagay natin sa dahon para po siya maging oily, diba? And then ngayon guys, dahil luto na, ayan, tinatransfer ko na siya dyan sa lagayan at saka ready na siya natin balutin. So, diba, napaka-long process nito, pero okay lang yan, guys. Nag-i-enjoy naman kami sa paggawa ni ate. So, ayan nga, guys, dahil ang ating dahon ay medyo hindi maganda. Hindi katulad ng dahon sa Pilipinas na malapad siya, tsaka mahaba. Ayan ay maliit. So, ayan. Tinalian ko lang yung dulo dyan, guys, para hindi siya mapasukan ng tubig doon sa pagka niluto natin siya mamaya. So yan guys, nag-enjoy lang kami dyan ni ate, nagchika-chika habang
babalot tayo ng ating soman dyan. So, diba, napakahirap siyang lutuin pero solid naman dahil masarap talaga yan pag may kape. Yun ang paborito ko, guys. Yun yung palaging namimiss ko doon sa probinsya namin dahil every time na kumakain ako ng soman, dapat may kape, diba? As OFW, aminin nyo, diba? Aminin nyo na tayo ay mga addict sa kape. Sa kape lang naman tayo addict, diba? So, sometimes kasi nagsasawa na tayo sa bread, kubos. So, ayan. Pero promise, guys, solid naman yung hirap sa pagluluto nito. Buti na lang nung kabataan ko ay sadyang yung nanay ko ay tinuturuan ako nito kung papaano magluto. So, hanggang ngayon, na-adapt ko siya kahit saan man ako. Kung gusto kong magluto, di marunong ako magluto. Diba? As in, diba? Nagagamit ko siya. Kaya kayong mga kabataan dyan na nanood sa video na to, dapat makikinig kayo sa mga nanay nyo. Dapat nandun kayo kung nagluluto yung nanay nyo ng mga kakanin para pag tumanda na kayo at namimiss nyo yung luto ng nanay nyo, o di marunong na rin kayong magluto. Di ba katulad ko?
Ayun nga guys, katapos naming balutin lahat yan, ay nilagay lang po natin sa kawali at nilagyan ng tubig. At saka niluto po guys. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa YouTube channel ko, please do subscribe, like, and share na rin guys. Thank you. Na guys, katapos natin kanina ibalot, nilagay po natin sa karaha. Pero sad to say guys, mag-open ng good siya kaya ang ating dahon guys ay kulang-kulang. So pasensya na kayo guys, ito talagang itsura natin. So bubuksan na po natin, magbukas tayo ng isa. Luto na siya guys. Perfect guys, luto na siya.